Sa part 2 natin po mga kuya at patuloy po natin pagsaliksik at pag-aaral sa tunay na doktrina ng inasimpahan. Ang topic natin for today po mga kuya, ano ang iglesia ay bakit tinatawag na Katolika? So ang iglesia ay tinatayo ng Panginoong Hesus ay hindi niya pinangalanan kaya sinulat sa pool kahit ano lamang ang tinatawag dito. Tinatawag itong iglesia sa Jerusalem. Mababasa po natin sa Gawa 8 verse 1 dahil itinayo ito sa Jerusalem. Doon sa Damasco, ang iglesia ay tinatawag ding daan ng Panginoon. Gawa 9 verse 2 dahil ang Panginoong Hesus ay ang daan. Mababasa rin natin sa Juan 14 verse 6. Ang iglesia ay tinatawag ding Kristiyano doon sa Antioquia. Mababasa natin sa Gawa 11 verse 26 dahil ang Panginoong Hesus na siyang nagtatag at Kristo. Mababasa natin sa Lucas 2 verse 11. Sa lahat ng uri ng reliyon dito sa mundo, ang mga Kristiyano ang siyang sangkatauhan ng Diyos. At dahil dito, sinabi ni San Pedro, magpasalamat kayo sa Diyos na kayo ay Kristiyano. 1 Pedro 4 verse 16. Ang iglesia na tinatawag ng Panginoong Hesus ay tinatawag ding iglesia ang ng Diyos. Gawa 20 verse 28. Dahil ang Panginoong Hesus na siyang nagtatag ng Diyos ay Diyos. Hebreo 1 verse 8. Doon sa Roma, sa Vatican City, ang iglesia ay tinatawag ding mga iglesia ni Kristo. Mababasa natin po mga kuya sa Roma 16 verse 16. Dahil ang nagtatag nito ay ang Panginoong Heso Kristo po mga kuya. So dito marami po ang gumagamit sa Matthew 16 verse 16 po mga kuya, pero ito ay patungkol po sa tunay na iglesia ni Kristo. Ito walang iba kundi ang Iglesia Katolika po mga kuya. Ang iglesia ay tinatawag ding itong sambayan ng Diyos dahil ang mga Kristiyano ay templo ng Diyos. Mababasa natin sa 1 Corinto 3 verse 16 po mga kuya. At dahil tayo ay templo ng Diyos, hindi natin lalagyan ng tattoo ang ating mga katawan. Mababasa po natin mga kuya sa Levitico 19 verse 28. Ang pagtatawag sa iglesia sa lumang tipan maliban na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay. Ang ginawa nagtayo ng wala ang kabuluhan. Mababasa natin sa Salmo 127 verse 1. Ibig sabihin ang sikta ni tinatawag ng tao lamang ay walang kwenta. Malinaw din sa itong maintindihan sa sulat ni San Lucas, ang Diyos ay hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Mababasa natin mga kuya sa Gawa 17 verse 24. Ang ibig sabihin ang Diyos ay wala sa mga sikta na itinatag ng isang tao lamang. Ang taon 107 AD, isa sa mga estudyante ni San Juan Evangelista ni Saint Ignacio sa ikatlong obispo ng Antioquia ay tumatawag sa kanilang reliyon o iglesia sa pangalan ng Katolikos. At mula noong taon 107 AD hanggang ngayon sa tunay na iglesia ni Kristo ay tinatawag na Katolikos. Ang salitang Katolikos ay sa wikang Griko, sa Latin ay Katolika, sa Spanish words Katoliko, sa English Universal or Catholic. No? Ang salitang Katoliko ay hindi na isulat sa Biblia dahil ginagamit ito sa mga Kristiyano nang matapos na maisulat ang Biblia. Tulad ng salitang Bible na makikita lamang sa cover dahil ang tunay ng iglesia ni Kristo na ang siyang nagbibigay ng pangalang Bible, salita ng Diyos noong taon 386. No, ang nagbibigay ng pangalang Bible sa banal na kasulatan ay ang obispo na si San Juan Crisostomo noong taon 386 AD po mga kuya. So malinaw po mga kuya na talaga ito nababasa po natin talaga no ano bang ibig sabihin ng iglesia. Dito nabapatunayan po natin mga kuya na talagang ang mga inosente sa pananampalataya, lalo po sa mga anti-Catholics na talaga hindi lubos nakaunawa sa kanilang doktrina. Pero dito sa ating nabasa, ang iglesia ay tinatawag na Katolika. Ito ay ibig sabihin lang po mga kuya, kaya tinatawag iglesia Katolika dahil po ang founder rito ay si Kristo po mga kuya. Hindi po tao. Hindi katulad ng ibang sikta, tao lamang ang nagtatag. Sapagkat wala sa kanila ang katotohanan po mga kuya. Wala pong nagsasabi ng katotohanan po sa kanila 100% po mga kuya. Walang iba kundi ang nagsasabi ng katotohanan 100%. Walang iba kundi ang Catholic Church po mga kuya. Dahil bakit ko po nasabi? Dahil po founded by Jesus Christ po mga mag-ingat at magsuri po tayo para hindi po tayo talaga madinggoy sa ibang pananampalataya po mga kuya. God bless
at papuri po sa kataas-taasan po mga kuya. Maraming salamat po. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.